Bihira ang ganitong duo sa NBA. Tatum, kakabalik lang mula sa injury, grabe ang ipinakita kontra OKC. At Warriors, mas gumanda pa ang tsansa sa West spot. Viral ang chemistry ni Porzingis at GP2 sa ilalim. Ang Denver Nuggets ay nagtala ng panalo laban sa Dallas Mavericks ngayong araw na nagpataas sa kanilang record sa season sa 46-28. Hawak ng Nuggets ang ika-4 na pwesto sa West at ngayon ay 1.5 games na lamang ang pagitan sa ika-3 pwesto na Los Angeles Lakers. Dahil sa pagkatalong ito, bumagsak ang record ng Mavs sa 23-50 habang inaasam nila ang mataas na pwesto sa 2026 NBA Draft, ang huling taon na hawak nila ang sarili nilang draft pick sa natitirang bahagi ng dekada. Pinangunahan ni Jamal Murray ang Nuggets sa kanyang 53 points na may 9 3-pointers sa laro, 6 rebounds at 4 assists, habang si Nikola Jokic ay kulang na lamang ng isang assist para sa makasaysayang 20-20-20 na laro. Tinapos ni Jokic ang araw na may 23 puntos, 21 rebounds at 19 assists. Nagpakita rin ng malakas na laro si Peyton Watson matapos ang kanyang pagbabalik mula sa injury na may 21 points. Ipinakita ng larong ito na wala pang duo sa NBA ang makakatapat sa kombinasyon ni Murray at Jokic. Hindi lamang sila parehong pangunahing playmaker ng isa't isa, kundi nahanap na rin nila ang perpektong ritmo upang sabay na mangibabaw sa kanilang mga kalaban. Sa laban na ito, si Jokic ang lumikha ng 21 sa 53 points ni Murray, habang 3 sa 4 na assist ni Murray ay napunta kay Jokic. May offensive rating na 125 ang dalawa. Kapag magkasama sa season na ito, mahigit 5 puntos na mas mataas kaysa sa ibang teams sa NBA. Ang kakayahan ni Murray na gumalaw ng walang bola at pumwesto ng tama ang dahilan kung bakit si Jokic ang isa sa pinakamahusay na passer sa liga na nagre-resulta sa mga mataas na scoring games ni Murray. Ito ang unang 50-point game niya ngayong season. Si Jokic ay may average na 27.8 points, 12.8 rebounds at 10.8 assists bilang isa sa mga nangunguna sa MVP, habang si Murray ay may career high na 25.4 points at posibleng makuha ang kanyang unang All-NBA selection. Ipinapakita ng laro na napakalakas ng opensa ng Nuggets kapag sabay na mahusay silang dalawa, pero may kahinaan pa rin sila sa depensa. Kahit mataas ang shooting percentages nila, muntik pa silang matalo dahil sa sipag ng Mavs, lalo na sa turnovers at second chance points. Ramdam din ang pagkawala ni Aaron Gordon na mahalaga sa depensa ng team. Samantala, kahit natalo ang Dallas, may positibong senyales para sa hinaharap, lalo na sa pag-usbong ng rookie na si Flagg at sa solidong kontribusyon ni na Washington at Marshall. Ang pagdagdag ng top 2026 draft pick at si Kyrie Irving ay maaaring magbalik sa Mavericks sa pagiging kompetitibo. Ang mga larong tulad nito ay mahalaga sa paghubog ng team. Inaalala pa rin ng Mavericks ang kanilang finals run noong 2024 at makikita ang pagsisikap na iyon sa larong ito. Umaasa ang team na makagawa ng tamang adjustments sa off-season upang maibalik ang kanilang pagiging kompetitibo sa susunod na season. Sa sumunod na balita naman, tumawid si Jason Tatum sa half-court, parang isang metaphorical na finish line bago tuluyang huminto. Natapos na ang mahabang laban na parang marathon. At itinigil niya ang dribble habang lumilingon upang makita ang mga manonood sa TD Garden na tumayo bilang pagpupugay. Tumunog ang huling buzzer, hudyat ng panalo ng Boston laban sa OKC ngayong araw. Isang pinaghirapang tagumpay matapos malubog ang Celtics ng 13 points sa first quarter bago bumawi at mag-init sa huling bahagi ng laro. Pinangunahan ni Jaylen Brown ang team sa 31 points, 8 rebounds at 8 assists sa loob ng 39 minutes. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtapos na may 33 points at 8 assists para sa Thunder na naputol ang kanilang 12 winning streak record sa liga. Babalik na sila sa Oklahoma City para sa 5 sunod na home games. Kahit matagal na nawala si Tatum dahil sa napunit na Achilles, naging sulit ang kanyang paghihintay. Nang umatake si Lu Dort para sa layup, mahusay itong na-block ni Tatum, ang una niyang block ngayong season matapos ang kanyang pagbabalik. Nangyari ito sa isang malakas niyang performance sa second quarter kung saan nakatulong siyang burahin ang malaking lead at pansamantalang pinauna ang Boston. Ipinakita niya ang kanyang all-around skills sa scoring, playmaking at depensa.
Tinapos niya ang laro na may 19 points, 12 rebounds, 7 assists at 3 steals sa loob ng 35 minutes. Espesyal, sabi ni Thunder forward Jalen Williams tungkol sa laro ni Tatum mula nang bumalik. Sana manatili siyang malusog sa buong natitirang season. Ang husay makita siyang bumalik at makapaglaro. Hindi pa siya 100% at sigurado akong aamin din siya doon. Pero kahanga-hanga kung paano siya gumagalaw matapos ang ganoong injury. Sa huling laban ni SGA kontra Boston noong Marso, nabasag niya ang record para sa pinakamaraming sunod-sunod na 20-point games sa kasaysayan ng NBA. Nang tanungin kung ano pa ang gusto niyang maabot bilang offensive player, mabilis siyang sumagot, hindi pa ako nagkakaroon ng 50-40-90 season. May tsansa si SGA na mapasama sa piling grupo ng NBA players na nakaabot ng ganoong shooting stats sa isang season na huling nagawa ni Kevin Durant noong 2022-2023 season. Malakas ang kanyang performance sa huling laro at mataas ang kanyang season averages, kaya posibleng makamit niya ito kung magtutuloy-tuloy. Samantala, si Williams ay unti-unting bumabalik mula sa injury. Hindi pa siya consistent at nagkaroon ng mahinang laro kamakailan, ngunit inaasahang babalik ang kanyang forma bago ang playoffs. May ilang linggo pa siya para makabawi at ayon sa coach, maganda pa rin ang kanyang effort lalo na sa depensa kahit hindi pa maayos ang kanyang shooting. Sa huling balita, nanalo ang Golden State laban sa Nets matapos ang isang mahirap na laro kung saan halatang pagod sila mula sa road trip at may mga injury. Kahit leading ang Nets sa malaking bahagi ng laro, bumawi ang Warriors sa huling quarter. Naging bida si Gui Santos na nagtala ng career-high 31 points habang tumulong din si Brandon Podziemski na may 22 points. Mahusay din ang ambag ni Gary Payton mula sa bench. Kahit marami silang turnovers, nagawa pa rin nilang manalo. Dahil sa injury ni Moses Moody, nabigyan muli ng pagkakataon si Santos sa starting lineup at sinamantala niya ito. Sa kabuuan, naging kahanga-hanga ang kanyang performance at patuloy ang magandang takbo ng kanyang season. Ang opensa ng Warriors ay isang hamon sa kasalukuyan dahil sa pagkawala ng kanilang mga star player at shooting power. Kailangan nilang umasa sa free throw line at dito sila namayani lalo na sa pangunguna ni Kristaps Porzingis at iba pang players. Sa first half, sila ay naging mahusay sa free throws na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Sa huling minuto, nakapag-seal sila ng panalo sa pamamagitan ng clutch free throws ni DeAnthony Melton at Draymond Green. Sa kabila ng maraming turnovers at foul problems, ipinakita ng Warriors ang kanilang disiplina at determinasyon. Kahit pa may injuries at mahihirap na laban, pinatunayan nila na ang kanilang pamantayan bilang isang proud na organisasyon ay nananatiling matatag. Isang malinaw na mensahe ni Steve Kerr na kahit sa gitna ng kahirapan, ang dedikasyon at team effort ang susi sa tagumpay. Off the bench. They know who LJ Cryer is. They jump out of the three. Kristaps is going to wake up every morning and be 7'2". He just used his size there. GP2 will